Dadako po tayo sa ating pag-aaral ng mga mensaheng nagmumula sa banal na kasulatan, ang Biblia. Ang tatalakayin po natin ngayon ay pag-alala sa pagliligtas ng Diyos. Marami po sa atin may itinuturing na pinakamahalagang araw sa ating buhay. Katulad ng araw ng kapanganakan, di ba? Araw ng pag-aasawa, o kaya araw na natanggap sa trabaho, or araw na nakapagtayo ng isang negosyo. Or sa iba po, araw na pagkabili ng bahay ay itinuturing na pinakamahalagang araw. At marami pa, no? Mga araw yan na itinuturing natin na mahalaga para sa atin. Kaya inaalala natin yon at ipinagdiriwang pa nga natin yon, di ba po? Pero tayo pong mga Kristiyano, ang pinakamahalagang araw o dapat nating kilalanin at tanggaping pinakamahalagang araw sa buhay natin ay hindi lamang yung mga nabanggit nating mahalagang pangyayari sa ating buhay, kundi po, ang pinakamahalagang araw sa isang Kristiyano ay ang araw na iniligtas ka ng Diyos. At ito po yung dapat na lagi nating inaalala, ipinagdiriwang, at ipinagpapasalamat. Pero hindi po ito yung araw na itinuturing naman ng iba po kasi na spiritual birthday daw nila, o araw na na-born again sila, o araw na nabautismuhan sila. Hindi po yon. Hindi po ganon. Yung pinakamahalagang araw na iniligtas tayo ng Diyos, bagamat na-i-apply ito sa atin ngayon sa panahon na nagsisi tayo sa kasalanan at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, natupad naman yung kaligtasan natin noong maipako at mamatay sa krus si Jesus bilang handog at umako sa parusang dapat para sa atin. At muli siyang nabuhay at umakyat sa langit. Yan po yung doon po natupad yung kaligtasan natin. Yan po yung tinutukoy ko na pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. 2,000 years ago na, no? 2,000 taon na yung nakalipas. Kasi po, kung hindi yun nangyari, hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Kung hindi po yun nangyari, 2,000 taon na yung nakalipas, namatay si Jesus sa krus at muli siyang nabuhay, malamang kinapopotan pa din tayo ng Diyos. At darating yung araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang hatol, no, yung parusang walang hanggan. Kaya po, ang araw ng pagliligtas ng Diyos sa atin, yung araw ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang dapat nating alalahanin, ipagdiwang at ipagpasalamat sa Diyos. Ngayon po, alalahanin natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa kasaysayan ng mga Israelita noon. Pag-aralan natin yung ilang mga piling talata sa aklat ng Exodo, sa chapter 12 at saka ilang talata sa chapter 13. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog na salin, at yung English version po ay New American Standard Bible. Para sa mga Israelita, sa panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ng Old Testament, ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan po ng mga Israelita ay yung araw na nakalabas sila at nakalaya sila sa pagkaalipin sa Ehipto, na alipin sila sa Egypt ng halos 430 years. Ayon po dito sa Exodus chapter 12, verse 40 hanggang 41. Ang panahon na nanirahan ang mga anak ni Israel sa Ehipto ay 430 taon, 430 years. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. At ito po yung araw na itinalaga ng mga Israelita, yung sa katapusan ng 430 taon. Yun yung araw na itinalaga ng mga Israelites sa pag-aalaala nila sa pagliligtas ng Diyos sa kanila. Sa kasunod po sa verse 42, ito ay isang gabi ng pagbabantay ng Panginoon upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Kaya't ang gabing iyon ay gabi ng Panginoon na ipangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang mga salin lahi.
yung ika 430 na araw o huling gabi ng mga Israelita sa Ehipto, yun ang kanilang aalalahanin sa habang panahon ng kanilang salinlahi. Kaya iyan yun po yung pinakamahalagang araw sa panahon nila. Araw na iniligtas sila ng Diyos. So, dapat lang naman talaga na pahalagahan nila at tandaan ang pagliligtas at paraan na ginamit ng Diyos para sila ay maligtas. So, paano nga ba naligtas ang mga Israelita noon? Naligtas sila sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Take note po natin yung paraang yan, no? At tingnan po natin yung kaugnayan natin ngayon sa pagliligtas sa atin at paraan ng Diyos kung paano tayo iniligtas. So, tingnan natin kung paano sila iniligtas, yung mga Israelites, at sa anong paraan sila iniligtas ng Diyos. Then, ganun din po sa atin, yung kaugnayan natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos at paraan ng Diyos kung paano tayo iniligtas. Kapag binasa po natin ang verse 1 hanggang 13 dito po sa chapter 12 ng Exodo, makikita natin yung detalye kung paano sila naligtas. Pero bago sa chapter 12 na ito, nagbanta noon ang Diyos na magpapadala sa Egypt ng final plague o yung ikasampung salot. Sabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, basahin po natin itong chapter 11 muna. Sa verse 4 at 5, sinabi ni Moises, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto, lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ng paraon na nakaupo sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan, at ang lahat ng mga panganay ng mga hayop. Ngayon po, paano maliligtas yung mga Israelita kung ganito yung sinasabi ng Panginoon na sa gitna ng Egypt, pupunta, lalakad siya, no? Tapos mamamatay lahat ng mga panganay. So, para maligtas yung mga Israelites, kailangan nilang kumuha ng lalaking panganay na tupa. Isang taong gulang yung tupa, walang kapintasan, papatayin nila yon. Yung dugo ng tupa na yon ay ipapahid sa hamba ng pintuan ng bahay nila. Yung tupa mismo, lilitsunin nila, pagsasaluhan naman nila, pagsasaluhan ng buong pamilya. At habang pinagsasaluhan nila yon, dapat silang nasa loob ng bahay lang sa gabing iyan na dumaan ang Panginoon. Sabi ng Diyos po, sa verse 12, dito na sa Exodo chapter 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon, at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. At sa pagpapatuloy po sa verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. So, ganyan nakaligtas yung mga Israelita, no? Para hindi sila o hindi mapuksa yung panganay ng mga Israelites, sinunod nila yung instruction sa kanila na yung dugo ng tupa. At ganyan ginawa din kung ginawa yan ng mga Israelita, sinunod nila yan, ganito rin naman yung ginawa ng Diyos, no? Sa verse 29, pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ng paraon na nakaupo sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. The Lord struck all the firstborn in the land of Egypt. Pinatay ang lahat ng panganay, pero hindi kasama yung mga Israelita. Paano po or bakit? Dahil sa dugo ng tupa. Naligtas yung mga panganay ng Israel dahil sa habag at awa at provision sa kanila ng Diyos. Doon naligtas ang Israel.
At makikita natin dito yung pagkakaroon ng faith ng mga Israelita, no? Pananampalataya nila sa paraan ng pagliligtas ng Diyos. Dahil kung hindi nila yan sinunod, kung wala yung dugo ng tupa doon sa hamba ng bahay nila, napahamak din sila. Pero sa pamamagitan ng paniniwala nila sa paraan ng Diyos, ano yung paraan ng Diyos? Yung dugo ng tupa, ay naligtas sila. At ang nangyari dyan, pinaalis sila ng paraon sa mga susunod na talata na kapag binasa natin dyan. Pinalaya sila sa Ehipto. At ang araw na ito, yan nga, ay araw ng pagliligtas ng Diyos sa kanila, ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng Israel. Ang kahalagahan ng pangyayaring ito, kung bakit ito nangyari, ay hindi lang tungkol sa pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelitang inalipin ng maraming taon sa loob ng Egypt. Hindi lang yan physical at political na pagpapalaya at pagliligtas sa kanila, kundi po ang interpretation ng kwentong ito ay pagpapalaya ng Diyos mula sa kasalanan at pagliligtas mula sa kapahamakan. Sa ating pag-aaral ng kasaysayang ito sa Old Testament, tinitingnan natin kung paano nakakonekta yan sa New Testament. Yung nangyayaring yan sa Old Testament, ano ba yung connection yan? Paano yung nakakonekta sa pangyayari naman sa New Testament? Yan po yung foreshadowing. Naalala po niyo yung typology, isang paraan ng pagtingin sa isang tao o isang pangyayari sa lumang tipan at kung paano ito nakakonekta sa isang tao o isang pangyayari sa bagong tipan. Ibig sabihin po, sa plano ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao, ipinahintulot ng Diyos na mangyari itong nangyari sa Exodo para ihanda hindi lang yung mga Israelita, hindi lang yung buong Israel, kundi ang lahat ng tao ay mahihanda sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Sa bahaging ito ng Old Testament, itong aklat ng Exodo, ipapaliwanag pa ito ng bagong tipan ng New Testament. Dahil hindi naman talaga ang dugo ng tupa ang makapagliligtas. No? Kasi wala man nun, ang ibig po sabihin, na hindi dugo ng tupa yung makapagligtas sa kanila noon, wala man yun noon or meron man, no, matutupad pa rin kung ano ang nais ng Diyos dahil makapangyarihan ang Diyos, sovereign ng ating God. Meron man o wala, magagawa niya yung gusto niyang gawin. Pero bakit may dugo ng tupa noon? Foreshadowing po nga. Sa plano ng Diyos na pagliligtas sa atin, ang dugo, ang tupa at lahat ng tagubilin sa kanila ay nag-aabang o nag-a-anticipate ng pagdating ng tagapagligtas na magiging kapalit at parang tupang kakatayin. Sa halip na tayo yung maparusahan ng walang hanggang kamatayan, merong substitute, merong magsasakripisyo, merong kakatayin, merong iaalay. Foreshadowing po, no? Kaya merong dugo, merong tupa, may instruction sa kanila na dapat nilang sundin para maligtas sila. So, ang pangyayari at paraan ng pagliligtas sa mga Israelita, sa paraan ng pagliligtas ng Diyos sa kanila noon, nagpapahiwatig po yan ng paraan ng Diyos ng pagliligtas naman sa atin, sa lahat ng mga tao. Sabi nga po ni Apostol Juan sa kanyang sulat naman, sa John chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yung fulfillment o katuparan na nangyari sa Old Testament noon ay ito po, si Jesus. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ganyan din po yung mensahe ng sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa chapter 5 sa verse 7. Sabi po dito, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. Bakit kailangang may tupa nakakatayo noon? Bakit kailangan pang magdusa at mamatay ang Panginoong Hesus? Bakit kailangang ihandog o ialay si Jesus?
Dahil po ang Diyos ay banal, hindi pwedeng palampasin na lang ng Diyos ang kasalanan natin at patawarin na lang niya tayo nang walang kabayaran, nang walang magbabayad. Kaya kailangang ihandog o ialay si Jesus. Kailangan may magbayad. Kailangang may sakripisyo. Sabi nga po sa Hebreo chapter 9, sa verse 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. O kaya inihanda tayo doon sa pangyayari sa Old Testament. Bakit may tupa? Bakit may dugo? Bakit kailangang maghirap mamatay ang ating Panginoong Hesus? And without shedding of blood, there is no forgiveness. Ayon po dito. Ang dugo po ay nagre-represent ng buhay na kailangang ialay para tayo po na mga makasalanan ay hindi mamatay. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang naging pantubos sa ating mga kasalanan. At sa ating po pagsampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, sa ating pagsampalataya ay itinuring tayong matuwid at maliligtas sa galit, maaalis sa parusa ng Diyos. Kung mahalagang araw para sa mga Israelita ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila sa Ehipto, mahalaga din po na lagi nating alalahanin ang araw ng pagliligtas naman sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng buhay natin. Kaya mahalagang alalahanin at mahalagang palaging tandaan ito. Mahalagang palaging marinig ito. Mahalagang palaging aalalahanin ito. Mahalagang palaging babalik-balikan at titiyakin na hindi natin makakalimutan. No, bakit po? Kasi meron tayong sakit na makakalimutin eh. Madali tayong madistract, madali tayong makalimot. Marami sa atin, alam na ang balita ng pagliligtas ng Diyos. Marami sa atin, alam na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nilinis at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya lang, marami din sa atin, madalas makakalimutan yon. Hindi problema ito sa pag-iisip na nakakalimot tayo kasi nagkakaedad na tayo or tumatanda na tayo kaya nagiging makakalimutin na tayo. Hindi po memory problem ang tinutukoy ko po. Ang problema natin puso, heart problem. Ano po yung nakakalimutan natin? Alam na natin yun eh. Pero dahil sa problemang puso natin, madalas tayong makalimot. Ano ba yung nakakalimutan natin? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Sa Ephesians chapter 1, sa verse 13, ayon po dito, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ito yung nakakalimutan natin madalas eh. Ang ginawa ni Jesus, ang pagliligtas ng Diyos, the gospel of your salvation. Kapag meron tayong problema kunyari, sa pamilya, sa relasyon, o kaya may problema tayo sa pera, sa finances, no? Or natutukso tayong hanapin ang kaligayahan sa ibang tao, o kaya natutukso tayong hanapin yung satisfaction, kaligayahan sa ibang gawain, sa iba pati sa pornografiya, inahanap yan. Nakakalimutan natin na yung satisfaction natin ay matatagpuan natin kay Jesus. Yan yung problema natin. Madali tayong makalimot sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kapag lagi tayong galit, kapag tayo mapagmataas, kapag hindi tayo marunong magpatawad, nakakalimutan natin yung ginawa ni Jesus na nilinis na tayo, binago na tayo, na tinanggap niya tayo, na pinatawad niya tayo. At marami pang ibang dahilan kung bakit natin nakakalimutan ang Ebanghelyo. Kung sa pagkamakasarili, pagmamataas, no? Katigasan ng puso. Pero ano ang solusyon sa pusong madaling makalimot sa magandang balita at habag ng Diyos sa atin? Ang solusyon po, paulit-ulit na paalala. No? Kung tayo ay madalas makalimot, again, hindi ito problema sa edad na madali tayo makalimot. Yung ating pag-iisip, yung problema, hindi po. Heart problem. Ang solution po,
paulit-ulit na paalala, paulit-ulit na pagbabasa at paulit-ulit na pagbabahagi sa iba ng ebanghelyo ng kaligtasan. Balikan po natin yung Exodo chapter 13 kung saan tinulungan sila ng Diyos para mabuti talaga ang Diyos para hindi makalimot yung mga Israelita sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng mga gawain na makakapagpaalala sa kanila kung paano sila iniligtas ng Diyos. Mayroong 3 rituals ang gagawin ng mga Israelita para lagi nilang maalala ang ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos. Ganito kabuti ang Diyos na mula pa rin ito sa Diyos. Ang una po, ang Pasko o yung paglampas ng anghel. So, basahin po natin itong Exodus chapter 12, verse 14. Ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. O Passover. Ito yung araw na yun. Ipagdiriwang po na feast to the Lord. Nagagawin nila taon-taon sa buong panahon nila. Ay dito bilang isang tuntunin magpakailanman ng mga Israelita. Tuwing kailan gagawin? Sa Leviticus mababasa natin ang instruction doon sa ikalabing apat na araw ng unang buwan sa paglubog ng araw, yun yung Pasko ng Panginoon. Sino yung kasali dyan sa Feast to the Lord? Buong Israel yung kasali sa celebration, sa pagdiriwang. Hindi yan individual. Hindi yan kanya-kanya, hindi yan pribadong gawain. Bagamat nasa bahay-bahay nila yung pagdiriwang. Pero sabay-sabay yan sila. Sabay-sabay sila sa itinakdang panahon ng Diyos. At hindi rin po yan, yung pagdiriwang na yan, hindi yan para sa lahat. Bawal nga dyan yung mga dayuhan na makibahagi kahit yung alipin nila kapag hindi pa tuli or hindi pa may mga rituals sila para maging bahagi ng pamilya ng Israel. Bawal makibahagi dyan. Para lamang yan sa loob ng pamilya ng salinlahi ng Israel. So, paano po gagawin ang pista ng Panginoon? Basahin natin yung verse 46. Sa loob ng isang bahay, kakainin iyon. Huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay. Ni huwag ninyong babaliin kahit isang buton yon. Diba? Ito yung tupa, yung dugo, ipapahid sa hamba ng bahay, pero yung laman, lulutuin, kakainin. Ganyan yung instructions. At yung nor are you to break any bone of it, maaaring nagtuturo din ito sa gagawin ni Jesus sa krus. Sabi po sa sulat ni Apostol Juan, pansinin natin po yung kaugnayan nitong nakasaad dito sa Exodus chapter 12 verse 46 na huwag ninyong babaliin kahit isang buto niyon. Basahin po natin yung sa John chapter 19 verse 32 hanggang 33. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Kaya sabi ni Juan, nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali, isa man sa kanyang mga buto. Sa Book of Numbers natin mababasa yan. Ngayon, para saan itong pista ng Panginoon? Una, upang maalala nila yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Yan yung layunin, di ba? Pangalawa, upang maibalita din nila sa susunod na salinlahi kung sino ang Diyos at kung paano sila iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt. Kasi ipagdiriwang nila yun yung pista ng Panginoon, yung Pasko O halimbawa, may nagtatanong sa kanila ng mga kasambahay nila, kapamilya nila, mga anak nila, para saan yung pistang pinagdiriwang natin ngayon? May babalita nila ngayon yung pangyayari noon kung paano nilampasan ng Diyos ang bahay ng mga Israelita nang puksain ng Diyos ang lahat ng mga panganay sa Egypt. So, hindi lang yung celebration na yan na
na ritual na pinapagawa sa kanila ng Diyos, hindi lang yan para patibayan ang sarili nilang pananampalataya sa Diyos, para maalala nila yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila, kundi para po rin yan maipasa sa susunod na salinlahi ang pananampalatayang yon. So that's number 1, no, yung Pasko. Ikalawa, ang buong isang linggong celebration nila, pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang instruction po dyan nasa Exodus chapter 12 verse 14 hanggang 20, tapos meron din po sa chapter 13 verse 3 hanggang 10. Ayon po sa verse 17, inyong ipapangilin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat sa araw na ito ay kinuha ko ang inyong mga hukbo mula sa lupain ng Ehipto. Inyong ipapangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong mga salinlahi bilang isang tuntunin magpakailanman. Taonan din nilang isasagawa yung pista na yan. Tuwing kailan gagawin? Taon-taon, tulad din ng Passover, Pasko. Magkakabit no, magkadugtong na pista yan. Kinabukasan, pagkatapos ng Passover, kasunod na tatakbo ng 7 days itong pista ng tinapay na walang papalsa. So, paano nila gagawin yan? Sa una, tsaka yung 7th day ng celebration na yan, may pagtitipon para sumamba sa Diyos. Kaya bawal yan sa panahon na yan, bawal magtrabaho, bawal kumain ng tinapay na may pampalsa, at para sa kanila kahit anong pampalsa dapat alisin sa bahay nila. Bakit or para saan iyan yung pista ng tinapay na walang pampalsa na iniutos sa mga Israelita na ipagdiwang or ipangilin? Tulad po ng Passover, ito rin po ay pag-alala sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa Exodo, no, sa chapter 12. Tulad ng Pasko, tulad ng Passover, ito ay pagkakataon din para maituro sa mga anak nila ang ginagawa or ginawa ng Diyos para sa kanila. So, pareho ng purpose ng Passover. Itong pista ng tinapay na walang pampalsa. Ang maalala nila, yung ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos, at maituro nila sa mga pamilya nila, sa mga susunod sa kanila, sa mga anak nila, ang ginawa ng Diyos o paraan ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Sa chapter 13, sa verse 8, sasabihin mo sa iyong anak sa araw na iyon. Di ba? Ganun yung mangyayari. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto. So, pareho ng purpose ng Passover. At pansinin po natin yung sabi dito, it is because of what the Lord did for me. Pagpapakita ito sa atin ng personal na testimonya ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Hindi niya lang ginawa, kundi ginawa niya ito para sa iyo. Napansin niyo po, no? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin, it is because of what the Lord did for me. Personal na testimonya ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Di lang niya ginawa yan, kundi ginawa niya para sa iyo. At bukod sa layuning iyan, ang yeast po o yung pampaalsa, para sa kanila nagsisimbolo yan ng kasalanan eh. Para sa mga Israelita, nagsisimbolo yan ng pagmamataas, hypocrisy. So, ito namang pista ng tinapay na walang papaalsa, nagpapaalala sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos at pagsasabuhay kung anong klaseng buhay meron dapat sila na bilang iniligtas ng Diyos. No, pagiging banal, diba? Hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi na namumuhay nagsadya sa pagkakasala. Wala nang pagmamataas, wala nang pagkukunwari. Yan yung nagpapaalala din po sa pista ng tinapay na walang pampalsa. At yung pangatlo po, ito naman minsanan lang gagawin. Pagtatalaga sa mga panganay. Kung yung ang Pasko at saka yung pista ng tinapay, taon-taon na ginagawa at tagubilin sa kanila na ipangilin nila taon-taon. Ito naman pong pagtatalaga sa mga panganay ay minsanan lang pong ginagawa. Exodus chapter 13, verse 2, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay
Anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin, sabi ng Panginoon. So, sanctify to me every firstborn. Tinatawag na consecration of the firstborn na nakasulat din sa Exodus chapter 13 verse 11 hanggang 16. Karaniwang ginagamit ang passage na ito bilang basihan sa common practice ng maraming mga churches sa panahon natin ngayon na tinatawag nilang child dedication. Kasi sabi dito, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Pero sa atin pong kalipunan, wala pong ganyan. Sa halip po, kung gusto ng mga parents po, gusto ng mga magulang, meron tayong Thanksgiving celebration at pananalangin sa buong pamilya. Pero walang mga ritual, kung ano mga seremonya. Wala po yun. Para sa Israel yan. Pero mag-focus po ko tayo ngayon sa pag-unawa kung ano yung itinuturo dito ng italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Una yan sa Israel. Tapos tingnan natin kung ano yung application nito sa atin ngayon. Hindi ito iniutos sa atin Iniutos ito sa Israel. Sina Jose at Maria bilang mga masunuring mga Israelita, mga Hudyo, inihandog din si Jesus. Basahin ko po sa inyo itong Lucas chapter 2 verse 22 hanggang 23. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, yung pagtatalaga. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. So, sinite dyan yung binasa natin sa Old Testament. Sila Jose at Maria nag-offer din ng sacrifice ng isang pares ng ibon. Dapat sana tupa. Pero may provision sa law na kung hindi afford yung tupa, pwede na yung kalapati. Kaya nangyari sa mag-asawa ay isa pares ng ibon. Ang tanong, ano ang ginagawa sa paghahandog ng panganay at ano yung ibig sabihin niya na sanctify to me every firstborn? Tao man yan o hayop, sabi ng Panginoon, italaga mo yan sa akin kasi sa akin yan. Yan yung ibig sabihin ng sanctify, di ba? You shall set apart to the Lord all the first opens the womb. Hindi ibig sabihin hindi sa Diyos yung mga ibang mga anak, yung mga susunod sa panganay o mga bunso. Hindi po. Ang panganay po kasi, firstborn, ay significant yan sa buong pamilya. Dahil mga panganay, sila po yung merong special responsibilities sa pangunguna sa kanilang pamilya dyan sa settings ng mga Israelita. At nagre-represent din ng buong pamilya ang panganay. Pero higit sa lahat, itong pagtatalaga sa panganay ay nagpapaalala ng pagliligtas ng Diyos sa kanila sa huling salot sa Ehipto. Ayan po, yun po yung pagtatalaga ng mga panganay. Kaya lahat po ng ito, yung Pasko, yung pista ng tinapay na walang papaalsa, at yung pagtatalaga ng mga panganay, nakaturo at nakaabang yan sa gagawin or sa panahon natin ngayon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Diba? Ang Panginoong Hesus yung firstborn. Pero siya yung pinatay bilang kapalit natin para tubusin tayo ng kanyang dugo. Para tayo po ay mabuhay sa halip na makaranas tayo ng puot ng Diyos, sa halip na magdusa tayo ng kamatayan. At sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, binigyan pa tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na makasama tayo ng Diyos sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian. Ang utos sa kanila ng Diyos, dapat nila itong isagawa. Itong mga pangingili nila at itong mga instructions sa kanila ng Diyos. Hindi yan pwedeng i-reschedule. Hindi pwedeng i-delay or i-advance. Hindi yan pwedeng i-postpone. Hindi yan pwedeng i-cancel. At isa sa pangunahing layunin ng tatlong gawang ito para magsilbing paalala sa kanila sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos. Kaya ang Diyos po mismo ang gumawa ng paraan para hindi sila makalimot sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos. So ano ngayon ang katumbas ng application ng Pasko, Feast of the Unleavened Bread, at itong pagtatalaga sa mga
panganay sa panahon natin ngayon. Hindi pwedeng kopyahin lang natin yan eh. Or kaya pipili tayo kung ano yung gusto natin. O kaya kung ano yung nakasanayan natin. Dapat nating interpret yan at i-apply ang mga utos sa Israel kaugnay sa ginawa at gagawin ng ating Panginoong Jesus. Hindi pwedeng laktawan si Kristo. Kaya lahat yan naka-foreshadow sa ipinangako na Kristo. So kung yung tatlong seremonya po na ito ay palatandaan o paalala sa pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Ehipto, ano naman ngayon yung nagsisilbing palatandaan para makita at maalala natin ang pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Bukod po sa iniwanang katuruan at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, meron pong iniwanang tagubilin ang ating Panginoong Jesus para sa lahat ng mga alagad niya na magpapaalala sa atin sa ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung dalawang tagubilin ng Panginoon. Una, bautismo. Minsanan lang yan. Tulad ng pagtatalaga ng mga panganay ng mga Israelita. Diba sa atin ngayon, minsanan lang yan. Kalawa, huling hapunan. Sa ating kalipunan, ginagawa natin yan isang beses sa isang buwan, di ba? Bagamat wala nakalagay sa New Testament kung gaano dapat natin yan kadalas gawin, pero dito sa dalawang tagubilin na iniwanan sa atin ng Panginoon, makikita din natin yung kaugnayan nito sa mga seremonyang ibinigay noon sa mga Israelita. Yung bautismo at yung huling hapunan, para lamang yan sa mga nakay Kristo. Di ba yung mga seremonya, para lang yan sa mga Israelita. Exclusive sa pamilya nila. Ito po, para lamang din ito sa mga nakay Kristo. Para sa mga nagsasabi at naniniwala sa Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos at ipinangakong tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Ito po ay, itong dalawang tagubilin ng Panginoon, hindi ito para sa lahat ng tao, kundi para yan sa lahat ng nakay Kristo. Pag-aalaala ito sa ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya binigyan din tayo ng tagubilin ng Panginoon, no? Na ang layunin din po ay hindi tayo makalimot sa ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Pakikibahagi natin ito sa buhay, yan dalawang tagubilin na yan, pakikibahagi natin sa kamatayan at pagkabuhay maguli ng ating Panginoong Yesus. Ito po ngayon, itong dalawang ito, ang ilan sa mga kaparaanan na ginagamit ng Diyos para maalala natin at hindi natin makakalimutan ang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi sinasabi nga po sa mga nabautismuhan dito sa Romans chapter 6 verse 3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya nakikibahagi tayo. Inaalala natin. At tungkol naman po sa huling hapunan, di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo na kailangan natin gawin para alalahanin ang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Kailangan natin gawin yung huling hapunan. Ang tawag niyan sa ating lipunan ay Santa Cena. Basahin po natin itong unang Corinto chapter 11 sa verse 24 at 25. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. At kasalo natin ang Panginoon sa hapag na yan. Siya ang panganay na pinatay at muling nabuhay. Diba? He's the firstborn among the many brothers. Tayo po magkakapatid sa Panginoon. So ano mang differences natin, ano mang mga disagreements natin, hindi natin hinahayaang makasira sa pagkakaisa na meron tayo sa ating Panginoong Jesus. And pansin po natin dahil pagkain po yung pinili ng Diyos, no, na simbolo para maalala natin ang pagliligtas ni Kristo. Dahil pagkain yun, tikman natin, dilasapay natin, maramdaman natin at mabusog tayo sa kalagayang espiritual na inihain sa atin ng ating Panginoon. At habang inaalala natin yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, ipamalita din po natin sa iba na sila din ay iniligtas ng Panginoon. Kaya sa pagsunod natin sa mga tagubilin na yun, inaalala natin
ang pagliligtas sa atin ng Panginoon at ipinapamalita natin ang kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Na namatay siya at muling nabuhay ang Panginoong Hesus upang ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din po ng buhay na walang hanggan. Sa ating pag-aaral ngayon, nagbigay ang Diyos ng paraan para alalahanin natin si Jesus paulit-ulit. Dahil madalas at marami sa atin ang nagiging makakalimutin. Nakakalimutan natin yung ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. Na pagka minsan, bumabaling tayo sa dati nating masamang pagkatao. Binabalik-balikan natin yung masamang pagkatao na nakakalimutan natin. Iniahon na tayo, inilipat na tayo, inalis na tayo, iniligtas na tayo. Alalahanin natin lagi ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Sa tulong po yan ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa tagubilin ng Panginoon, yung bautismo at huling hapunan, gawin natin ang lahat sa pag-aalaala sa Panginoon. Nawa po nakatulong ang araling ito sa patuloy nating pag-alala sa pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. At tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Sa inyong pong pagsama hanggang makatapos po tayo sa ating pag-aaralan. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. At magkasama-sama tayong muli sa darating na araw ng linggo para sa ating patuloy na pagsamba sa Diyos. At syempre po, tuloy-tuloy din itong ating gawain every Thursday. God bless you mga kapatid. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin.